Hi kaibigan, alam mo bang hindi lahat ng kaakit-akit na lalaki ay gwapo? Hindi lahat ay may mamahaling damit, mamahaling sasakyan, o matipunong katawan. Dahil ang tunay na kaakit-akit na lalaki ay yung marunong magdala ng sarili, kalmado, disiplinado, at alam ang halaga niya kahit hindi siya nagsasalita. Ngayon, gusto kong tanungin ka, bakit may mga lalaking kahit simpleng ngumiti lang ay parang hindi mo malimutan? At bakit may mga lalaking kahit anong pilit mong maging malapit ay parang hindi ka naaapektuhan? Kaibigan, kung gusto mong malaman ang mga sikreto ng pagiging kaakit-akit sa mga babae kahit hindi mo pinipilit, manatili ka hanggang dulo. Dahil dito mo malalaman ang mga 10 stoic tricks na ginagamit ng mga lalaking hindi kailangan maghabol dahil sila mismo ang hinahabol. Pero bago tayo magsimula, kung ikaw ay kakaibang lalaki at confident kang gusto ka rin ng iyong nagugustuhang babae, i-comment ang Stoic Ako Kaibigan at huwag mong kalimutang i-like ang video na to. Mag-subscribe kung gusto mong matutunan kung paano maging kalmado pero mapanganib sa tamang paraan. Tara kaibigan, simulan na natin. Kaibigan, marami ang nagtatanong, paano ba maging kaakit-akit sa mga babae? Pero ang tanong na mas dapat mong sagutin ay ito, bakit mo gustong maging kaakit-akit? Kung ang dahilan mo ay para lang mapansin, mapuri, o makuha ang validation ng ibang tao, hindi ka kailanman magiging tunay na kaakit-akit. Dahil ang totoong karisma, hindi mo yan ginagampanan. Inaayunan mo yan sa loob mo. Ang pagiging kaakit-akit ay nagsisimula sa presensya mo. Hindi sa hitsura, hindi sa katawan, hindi sa pera, kundi sa enerhiya na dala mo kapag tahimik ka lang. Yung uri ng lakas na hindi kailangang ipaliwanag, pero ramdam ng lahat. Kapag marunong kang tumingin sa mata ng babae nang hindi nanginginig, kapag kaya mong tumawa ng totoo, kapag kaya mong manahimik nang hindi awkward, at kapag kaya mong maglakad na parang alam mong kaya mong dalhin ang sarili mo saan ka man mapunta, iyan ang tunay na kaakit-akit. Ayon kay Marcus Aurelius, waste no more time arguing about what a good man should be. B1. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung anong klaseng lalaki ka. Ipakita mo. Ayusin mo ang pananamit mo hindi dahil gusto mong mapansin, kundi dahil may respeto ka sa sarili mo. Pangalagaan mo ang katawan mo, hindi para sa papuri ng iba, kundi dahil gusto mong maramdaman ang lakas ng disiplina. At higit sa lahat, ayusin mo ang isip mo, dahil walang mas kaakit-akit kaysa sa lalaking marunong mag-isip ng malalim at kalmado sa gitna ng ingay. Kaibigan, tandaan mo, ang babae ay naaakit sa vibe, hindi sa drama. Hindi sa lalaking laging nagme-message, kundi sa lalaking mahirap makuha. Hindi sa lalaking pabigla-bigla, kundi sa lalaking may direksyon, marunong maghintay, at marunong pumili kung sino ang karapat-dapat sa oras niya. Kapag natutunan mong kontrolin ang sarili mo, ang mga salita mo, emosyon mo, at kilos mo, hindi lang babae ang maaakit sa'yo, kundi respeto ng mga tao sa paligid mo. Una, panatilihin mong kontrolado ang emosyon mo. Walang mas nakaka-attract sa isang babae kaysa sa lalaking hindi nadadala ng emosyon. Kapag kalmado ka kahit may problema at hindi mo pinapakita na apektado ka sa maliit na bagay, nakikita niya na may disiplina ka. Ayon kay Marcus Aurelius, ang taong marunong magpigil ng damdamin ay siyang tunay na malakas. Dahil sa panahon ngayon, bihira na ang lalaking marunong tumahimik sa gitna ng kaguluhan. Pangalawa, maging misteryoso, hindi maingay. Hindi kailangang ikwento lahat ng bagay tungkol sa'yo. Ang mga babae ay naa-attract sa lalaking hindi madaling basahin. Kapag may lalim ang mga mata mo at may mga bagay na hindi mo sinasabi, mas nagiging interesante ka. Tandaan mo kaibigan, hindi kailangan ipakita lahat para mapansin. Minsan, yung hindi mo sinasabi, yun ang pinakakaakit-akit.
Pangatlo, maging consistent pero hindi clingy. Ang atensyon ay parang apoy. Kapag sobra, nasusunog. Kapag kulang, namamatay. Kaya ang sikreto ay balanse. Bigyan mo siya ng oras, pero iparamdam mo rin na may sarili kang mundo. Ipakita mong kaya mong magmahal, pero hindi mo siya sentro ng buhay mo. Pang-apat, alagaan mo ang sarili mong katawan at presensya. Hindi ito tungkol sa pagiging gwapo, kaibigan. Ito ay tungkol sa paggalang sa sarili. Malinis kang manamit, maayos kang tumayo, at alam mong kapag dumaan ka, may respeto ang hangin sa paligid mo. Dahil sabi nga ni Marcus Aurelius, ang paraan ng pagdadala mo sa sarili mo ay refleksyon ng disiplina ng iyong kaluluwa. Panglima, maging marunong kang makinig. Hindi lahat ng lalaki marunong makinig. Karamihan, gustong sila lang ang tama, or gusto lang nila mapansin. Pero ang lalaking marunong makinig sa babae, sa tono ng boses, sa paraan ng pagsasalita, sa tahimik na galaw, ay lalaking naiiba. Dahil mas nauunawaan niya, at yan ang dahilan kung bakit hindi siya madaling makalimutan. Pang-anim, panindigan mo ang mga salita mo. Kahit gaano ka pa kagwapo, kung puro salita ka lang, mawawala rin ang respeto sa'yo. Ang tunay na kaakit-akit na lalaki ay hindi kailangang mangako, dahil ginagawa na niya agad. Hindi siya maingay, pero mararamdaman mo ang aksyon niya. Pampito, maging marunong kang tumawa, pero huwag masyadong magpatawa. Ang lalaking marunong ngumiti, pero may lalim sa likod ng ngiti, ay lalaking gusto nilang unawain. Ipakita mong masayahin, pero huwag kang maging clown. Ang sense of humor ay dapat eleganteng simple. Hindi pilit, hindi bastos, hindi OA. Pangwalo, maging abala sa mga layunin mo. Walang mas kaakit-akit kaysa sa lalaking may direksyon. Kapag nakikita ng babae na mas inuuna mo ang sarili mong misyon kaysa sa habulin siya, mas lalo siyang naaakit. Dahil gusto ng babae ang lalaking may sariling daigdig, yung hindi kailangan ng validation para maging buo. Pangsiyam, maging kalmado sa gitna ng rejection. Kung hindi ka niya pinapansin, huwag kang magpanik. Ang lalaking hindi natitinag sa harap ng pag-iiwas ng babae ay lalaking may malalim na lakas ng loob. Sabi nga ni Marcus Aurelius, kung may nangyaring labag sa'yo, tandaan mong kaya mo itong pagtagumpayan, hindi sa galit, kundi sa disiplina. Dahil sa tuwing pinipili mong hindi maapektuhan, lalo kang nagiging kaakit-akit. At pangsampu, maging lalaki sa panahon ng kalungkutan. Hindi mo kailangang magmakaawa para pansinin ka. Ang tunay na lalaki ay marunong tumindig kahit nag-iisa. Hindi siya nagpo-post ng lungkot online. Hindi siya naghahanap ng simpatya. Tahimik lang siyang nag-aayos ng sarili. At tandaan mo kaibigan, ang babaeng may karunungan naaakit sa lalaking marunong tumahimik habang lumalakas. Kaibigan, ang pagiging kaakit-akit ay hindi laro ng panlabas na anyo. Ito ay sining ng panloob na kapayapaan. Ang tunay na lalaki ay hindi nangangailangan ng validation para maramdaman ang halaga niya. Dahil ang kumpiyansa niya ay tahimik, ang tingin niya ay kalmado, at ang kilos niya ay may direksyon. Kapag marunong kang magpigil, marunong kang magtiwala sa proseso, at marunong kang magtrabaho sa sarili mo araw-araw, kusang dadating ang atensyon, hindi mo kailangang habulin. Ang babae ay hindi naaakit sa lalaking nagmamadali, kundi sa lalaking may timing. At kapag dumating ang sandaling iyon, hindi mo na kailangang sabihin na kaakit-akit ka, dahil ipaparamdam ng presensya mo mismo na ikaw yon. Ayon kay Marcus Aurelius, a man's worth is no greater than the worth of his ambitions. Kaya kung gusto mong maging kaakit-akit, magtakda ka ng mataas na layunin. Huwag lang puro pag-ibig, maghangad ka ng disiplina, ng kapayapaan, ng direksyon. At kapag dumating ang babae, hindi ka magiging alipin ng emosyon. Magiging kasama mo siya sa paglalakbay. Kaya kaibigan, tanong ko sa'yo,
Gusto mo bang pansinin ng mga babae sandali lang? O gusto mong maramdaman nila ang uri ng presensya na hindi nila makakalimutan kahit matagal na kayong hindi nagkikita? Kaibigan, kung tutuusin, ang pagiging kaakit-akit ay hindi tungkol sa kung ano ang meron ka, kundi kung sino ka sa oras na walang nakakakita. Ang mga babaeng may lalim, naaakit hindi sa itsura, kundi sa presensya. Hindi sa pera, kundi sa disiplina. Hindi sa mga salita, kundi sa pagkilos. Ayon kay Marcus Aurelius, huwag mong habulin ang papuri. Ang pagiging totoo sa sarili mo ay sapat ng dahilan para magningning ka. Kaya kung gusto mong maging kaakit-akit, huwag mong pilitin. Maging ikaw, pero yung bersyon mo na kalmado, may direksyon, at marunong magpatawad kahit nasaktan. Dahil sa dulo, yung lalaking marunong magmahal ng may dignidad, siya ang hindi basta nakakalimutan. Kaya kaibigan, tandaan mo, hindi mo kailangang habulin ang babae para mapansin ka. Ang kailangan mo lang ay maging lalaking may katahimikan pero may lakas. At kapag dumating ka sa puntong yon, ang mga babae mismo, sila ang lalapit. Ngayon, gusto kong itanong sa'yo, sa 10 tips na to, alin ang gusto mong simulan agad sa sarili mo? Comment mo sa baba, kaibigan. Gusto kong marinig ang sagot mo. At kung gusto mong matutunan pa kung paano maging kalmado pero mapanganib sa tamang paraan, huwag mong kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at samahan mo ako sa paglalakbay ng isang modernong lalaking stoic, tahimik, malalim, at hindi kailangang habulin para mahalin.